Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin na PBBM nagulat, Confi Fund iimbestigahan sa Kamara. Nako po, formula ng flood control nilabas na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling pasadahan ang video ito, eto, unahin po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin nga po natin ito. President Bongbong Marcos Jr. nako, paggamit ng Confidential and Intelligence Fund ng Office of the President, kailangan din maipaliwanag. Yan mga kabayan, ito pakinggan po natin to. Hamon po natin sa Office of the President na kung pinapagpaliwanag natin ang Vice President sa paggamit niya ng confidential fund, lalong kailangan ng Pangulong magpaliwanag dahil di hamak na mas malaki ang Confidential and Intelligence Fund ng Office of the President. Correct. Palakpakan po natin. Yeah? Kailangan magpaliwanag bago nyo bigyan ng pondo ang Office of the President. Parehas lang naman sila opisyal ng ating gobyerno. At mas sabi nga dito, napakalaki po, bilyones po ang pinag-uusapan na Confidential and Intelligence Fund dito kay President Bongbong Marcos Jr. Iginiit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na kailangan ding maipaliwanag ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit nito ng confidential funds. Anya, kung sinisilip ang questionableng paggastos ng opisina ni Vice President Sara Duterte ng nasa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds noong 2022 hanggang 2023, lalo na si PBBM na may bilyong pisong halaga ng Confidential and Intelligence Funds o CIFs. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, nasa 4.5 billion pesos ang halaga ng CIFs ng tanggapan ni PBBM para sa 2026. Inaasahang sa Setyembre naman may sasalang sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ang panukalang pondo ng Office of the President para sa susunod na taon. So yan mga kabayan, sana nga ay maipaliwanag din para maging fair and just to the Vice President. Hindi lang po sa Vice President, lahat po ng may Confidential and Intelligence Fund, para naman maging patas sila. Diba? Mahirap naman kung akusa kayo ng akusa tapos dito pala sa isa napakalaki bilyones ang pondo hindi ninyo sinisita. Diba? Hanggang millions lang ba kayo? Ayaw nyo ba ng billions? Diba? Anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin si Auntie Claire. Ito po si Auntie Claire, sabi po dito, I did not receive any marching order to be an attack dog. Ano naman? Kami ang nagsasabi na ikaw ay attack dog, no? What was given to me is to fight fake news. Dapat kalabanin mo ang sarili mo. Diba? Kayo po kalabanin mo si President Bongbong Marcos Jr. pati ang sarili mo, Claire Castro. Kasi kayo po ay mahilig magsinungaling. Diba? Pati ang amo mo. Anong fake news? Sa inyo nga naggagaling. Tapos ipaparatang nyo pa sa mga vloggers. Diba? For example na lang, yung 5,500 flood control projects tapos na. Hindi ba yan fake news? O ikaw naman, yung pinababa daw ni former President Duterte yung bigas up to 14 pesos ba yun? Mali ang pagkakaintindi mo. Diba? Hindi fake news din yun. Ay nako, Claire Castro, wag mong lukuhin ng taong bayan. Nako po. Ito pa mga kabayan, pasadahan po natin ito. Formula ng flood control projects inilabas na ni Senator Rodante Marcoleta. Ito po ang formula
para ka magkapera sa flood control projects. Ito. Palakihin nga natin to. Ito po yung picture. Picture muna mga kabayan. Yan hangin ang nasa loob. Diba? Sabi po dito, ito pong formula. 80% na lupa, 15% na semento, at 5% na bakal equals pera na yan. Nako po. Ang galing-galing, ang dali-dali magkapera pala dito. Sabi po ni Senator Marcoleta, pagkakagawa sa flood control, ibinulgar na nga ni Senator Dante Marcoleta yung formula. Okay, nako. Ay nako, anong masasabi nyo dyan? Talaga pag pagkakaperahan, magagaling, matataba ang mga utak ng mga ito. Biruin mo mga karibyo natin, 80% na lupa. Parang hindi nyo na ginalaw yun. Diba? Pinatungan nyo na lang. 15% na semento at 5% na bakal equal sa bilyones. Diba? Ay nako. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang to. At eto. Si Bunuan, si DPWH Bunuan, ginagawang tanga ang taong bayan. Ito, sabi po dito ni Bunuan, 250,000 capital, 5 billion na proyekto. DPWH sisiyasatin ang MJ Samidan Construction. Teka lang. Bago nyo sisihin yan, kayo muna ang sisisihin namin. DPWH Bunuan, bakit? Hindi mo ba alam yan? Di ba? Hindi ba dumaan sa inyong ahensya, sa inyong departamento, itong pagbidding na ito? Hindi nyo ba binackground check itong construction firm na ito? Di ba? Kasi kayo ngayon, si Bunuan kasi ngayon mga kabayan, turo ng turo, sisi ng sisi dito, pero hindi niya alam na ang iniisip ng taong bayan, ikaw, what is your accountability sa mga nangyayaring ito? Kasi wala naman tayong naririnig na ganon. Wala nga dapat courtesy resignation ka, diba? Or mag-force resignation, diba? I-force resignation na ito, isibakin na ito. Akala niya siguro matutuwa ang taong bayan sa sinasabi niya na eto 250,000 lang ang capital nito pero 5 billion ang proyekto niya na nakuha sa DPWH. Teka lang, sino ba ang DPWH? Di ba ikaw? Ginagawa mong tanga ang taong bayan, pues hindi po tanga ang taong bayan para hindi maintindihan na bago nangyari ang lahat ng ito, nandyan ka. Di ba? Whether you like it or not, whether you know it or not, you are the DPWH secretary. Supposed to be, you know it, di ba? Supposed to be, alam mo lahat ng nangyayari dyan, sa department mo. Pero ngayon parang, teka lang, parang hindi ko alam to 250,000 lang, 5 billion ang nakuhang proyekto. Teka lang. Ano to? Outsourcing. Nag-outsource sila ng mga equipment nila. Ay nako, yan na nga bang sinasabi natin mga kaubayan? Mag-resign ka na. Mag-resign ka na muna. No? Habang nag-iimbestiga pa. Kasi, I think naman mga kabayan, hindi naman siguro mga ob ang mga Pilipino para hindi isiping, sangkot ba ito? Sangkot ba ang DPWH sa flood control project? Di ba? Sangkot ba? Ito. Nasa isa pelikula pala mga kababayan. Kanina pag scroll ko nakita ko itong video na ito. Si Eddie Garcia po ang bida dito mga karibyo natin at malamang napanood nyo na rin po ito. No? Pero ito, video clip ng isang pelikula na kung saan finiture po yung korupsyon. Nako po talaga pati korupsyon. Kuhang-kuha. Pati sa pelikula. Ito mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaction to Hindi ko pa kinita ang ganyang kalaking halaga, Mr. Aronet. At kikita ka ngayon sa napakasimpleng paraan. Aba? Hindi ka na mahihirapan pa. Bakit? Hindi ka na mamumuhunan pa. Aba? Tataasan mo lang ang bidding, Mr. Orbos. Uy, bidding. At mapapasayo ang 20 million pesos. Wow, 20 million. Sa madaling salita, binibili niyo ako. Hindi lang binibili. Ibig sabihin pa, sinusuhulan ka. Diba? Nanunuhol po sila. Hindi ikaw, Mr. Orbos.
ang proyekto. Proyekto pala. Baka ganito nang nangyayari dito. Proyekto pala ang binibili. Mga kababayan, ibig sabihin sa kapital na 250,000, ang binili nilang proyekto ay 5 billion. Ganun ba yon? Aba, ang laki pala ng ano nila. Ang laki ng return of investment. At kung hindi ako pumayag, papayag ka, Mr. Orbos. Magandang alok namin sa'yo. Papayag. Alam ba ninyo kung anong klaseng project ang pinagbibilingan natin? Alam namin. Isang pampublikong ospital. Hospital. Akala ko. Nagkakahalaga ng Okay. 300 milyong piso. Ospital na walang perang mahihirap. May hirap nga. Pero patuloy pa rin nagbabayad ng buwis Correct. para pasweldohin ang mga tao ng gobyerno. Tama. Maging ito'y buhaya. Uy, mga Pating. buhaya. Ay, isipin nyo, may buhaya pa rin, kuwang-kuha. Kuwang-kuha po yung mga buhaya sa mga pelikula. Kita nyo na. Kahit buhaya, mga pating. Yan. Kaya hindi po natin makakalimutan ang mga korupsyon sa gobyerno. Dahil pag napapanood po natin ang pelikulang ito, yan, maaalala natin ang mga buhaya, lalo na si Tamba. Diyan po sa House of Representatives. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ang founder Nako! ang high tone, Grabe naman. Hindi ako ang nagsabi. Si Karen Davila. Okay? Inawin natin ko ha. Ang nagsabi si Karen Davila. Ano daw? Gaano daw kadami ang nakuha ng iyong kumpanya? they're not the prime. They're not the masterminds of the corruption here, right? You've Hindi daw ang yung mga iniimbestigahan. Ito daw ang prime of corruption. Yun ang sinasabi ni Karen Davila. Si Karen Davila nagsabi. seen how the budget is made, kung saan sinisingit. Napakainit ho ng mga balita natin ngayon. Mukhang nagkakalaglagan na nga sa administrasyon ni Marcos. Nako, alam mo, matindi ho ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Para sa mga nabubulgar na may katiwalian. Sino nagbubulgar? Di ba? Mahirap po kasing ibulgar yan. Sa totoo lang hindi wala akong biro. Napakahirap ibulgar na mga ganyang bagay. Kasi wala namang resibo ang lagayan. Wala namang resibo ang bigayan, di ba? Ang komisyon, wala namang resibo yan eh. Maliban na lang kung mayroon pong magvo-volunteer na umamin na eto, sinuhulan kami dito. Yung proyektong ito, sinuhulan kami. On record, mga kaubayan, di ba? Mahirap talaga mahirap pong patunayan ng korupsyon pero kitang-kita naman ang ating dalawang mga mata. Kung marami ang inyong mga mata, talagang makikita nyo. Biruin nyo, yung pinakita ko kanina, di ba, sa balita na singaw, di ba? Hangin lang ang ay nako, yung 80% ang lupa, 15% ang semento at 5% ang bakal. Diyan pa lang, masasabi mo kayang walang korupsyon dyan? Nako po. Nabubulgar na may katiwalian. Sino nagbubulgar? Di ba? Mahirap po kasing ibulgar yan eh. Sa totoo lang hindi wala akong biro. Napakahirap ibulgar na mga ganyang bagay. Kasi wala namang resibo ang lagayan. Wala namang resibo ang bigayan, di ba? Ang komisyon, wala namang resibo yan eh. Napakahirap niyan patunayan sa korte. O maaring may alam, ang partikular na halimbawa, si Magalong, may alam po siya. May mga sinasabi siyang alam siya. O si Tiangco, may alam din siya. O sino pa mang iba pang mga nagsasabi patungkol dito sa mga construction na firm na ito. Yeah? May alam sila. Pero para patunayan yan sa korte, beyond reasonable doubt, napakahirap po niyan mga kababayan. Dahil ang lagayan, hindi naman po yan na may resibo. Ito, bibigyan na kita komisyon, pumirma ka dito ng resibo para sigurado. Walang ganun. Pero dahil nga sa quote-unquote acts of God, bagyo, baha, ngayon nare-reveal. Bakit? Malalaman kasi. Saan ba nagbabaha? Saang lugar? Dito sa lugar na ito. Sino ba merong proyekto niyang flood control dyan? Doon ngayon lalabas. Lalabas ngayon kaninong congressman yan, sino nag-alat dyan. Kasi nga, ang nangyayari pa nga ngayon, sabi nga ni Tiangco, minsan walang kinalaman yung district congressman. Bakit?
magpa-park lang, maglalagay lang yung leadership ng Kamara doon. Di ba? Without that congressman knowing it. Yung sabi ni Tiangco yan, ha? Ibig sabihin, dati kasi, yung mga congressman lang ang sabihin, yung district congressman, halimbawa lamang, sa 3rd district ng halimbawa lang, Bulacan, ganyan. Hindi ko kilala kung sino 3rd district doon, ha? Halimbawa, yun, maaring, pengi ako ng proyekto dito, gagawa akong flood control. Ganun dato, ano ba yan? Pati si Shopee, nagsasalita na, talaga naman, no? So, alam niyo yun, maaring ganun dati. But this time, hindi na daw ganun. Yung district congressman, wala nang kaalam-alam. Lalagyan pala siya ng proyekto doon, tapos yung leadership na ang kukuha. Yung kinwento ni Tiangco doon sa... Ibig sabihin mga kabayan, pag sinabing leadership, si Tamba po yan eh. Di ba? Ibig sabihin si Tamba na ang nagpapa-project sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ba? Nalugi mo pa yung presidente natin. Buti ka pa, may mga project ka. Yung presidente natin, wala tayong nakikita. Di ba? Mas maganda pa pala si Tamba. Hindi mo na kailangan mag-isip. Ikaw, na congressman ka, tumakbo ka lang. Okay, takbo ka lang. Pag nanalo ka, wala ka nang ibang gagawin. Maupo ka na lang dyan. Okay? At umuo ka lang ng umuo. Ako nang bahala. Hindi mo na malalaman, magkakaroon ka na ng project. Ganun ba yun? Ay, nako. Mabuti na lang, mayroon tayong mga bumabaliktad na mga congressman congressman tulad po ni Toby Chanco, di ba? At marami pang iba na nagsisiyasat ngayon about dyan sa flood control project. Ano kayo ngayon? Kung ang 19th Congress ay nakatutok sa ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ngayon na nabaliktad, mga kababayan. Nabaliktad po ang pangyayari sapagkat ngayon naman po nakatutok ang 20th Congress to solve this flood control project, di ba? Kasi yan eh. Kung dati nakatutok kayo ng talagang tinira nyo ng tinira si Vice President Sara Duterte. Ngayon naman po mukhang kayo naman siguro ngayon ang matitira, no? Well, anyway, ano pong inyong at very good. Maraming salamat po sa inyo, ha? Maraming salamat po kasi nabaligtad na po ang sitwasyon ngayon. Sila naman po ngayon ang namumroblema. Ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At yan, maraming salamat po. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa ating channel, pa-subscribe naman po. Maraming salamat. Yan, maraming salamat po.